Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Ating welcome po ang ating mga kapatiran na narito sa ating bahay-sambahan, maging ang ating mga kapatiran na kasama online. And this is the first part ng ating gawain pag Sunday, and this is our Sunday School. Tayo ho ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral about worship. Tayo ho ay patuloy na napagpapala ng Diyos sa pag-aaral ho na ito, sapagkat patuloy tayong binibigyan ng liwanag, patuloy na nahuhubog ang atin hong mga pananaw sa pagsamba na naaayon ho sa salita ng Diyos as we seek to apply the RPW or Regulative Principle of Worship. Well, ngayong umaga, atin hong simulan ang atin hong gawain sa pamamagitan ng pag-awit. Hiningan ko po ang bawat isa na magsitayo. Ang atin hong song leader ay tinablan ng trangkaso yata, nag-message siya kagabi. So pag-pray natin si Brother Tristan. Pero awitin ho natin, I must tell Jesus. I must tell Jesus. Tell Jesus all of my trials. I cannot bear His burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make up my troubles quickly and then. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari po magsiupo ang bawat isa. And salamat po sa Diyos sa mga nag-pray at nakiisa sa atin ng pagdaraos ng ating sports fellowship last Monday. At nakakatuwa ang ginawa ng Panginoon sa buong araw na yon. And yes, meron tayong isang injury, medyo naging major injury. Pag-pray natin si Brother Yoyong ng JCBC Pandi, isa sa mga tapat na katuwang ni Brother Jay Oliveros doon sa gawain po doon. Kinailangan agad sementuhin yung kanyang tuhod. And as far as I know, ay nangangailangan ng paglalagay ng bakal or ito ay magkakaroon ng operasyon. And more or less around 40,000 ang kanilang kinakailangang halaga. And we as a church
And if you remember, sabi ko nga ho kay Sister Jonah, wow, ang galing naman agad ng opportunity to apply yung ating pinag-aralan last Sunday, to be courageous in generosity bilang mga mananampalataya. And as we are commanded, as we therefore have opportunity, sabi ng Galatians, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. So ito'y hindi lang basta kilala natin, ito'y kapatiran natin, we could be a channel of blessing po sa Kanya. And if you need further details po para ho dyan, you can talk to me, or we as a church can do a special offering po para sa atin hong kapatid na ito. Okay, so mamaya ho sa atin hong mga announcements ay magkakaroon ho tayo ng ilang mga pagpapaalala maging sa atin ho mga gawain. And mamaya ho meron ho tayong Bible class 5 to 7 p.m. and start na ho ng ating paid version. Tapos na yung free trial. Yung first 2 lessons, free trial, and yung paid version ay ito na. Ang goal lang ho talaga natin dito ay magkaroon ng investment ang mga kapatiran para meron ho tayong mas lalong pagpupursige na ituloy at maging bahagi ho ng Bible class po natin. So let's go sa atin hong pag-aaral about worship. Again, this is our greatest priority. I hope we are convinced na ito nga talaga ang ating pinakadakilang prioridad, and we are commanded to worship God. We are commanded to worship God in the beauty of holiness. And we are not free, as we have studied sa mga nakaraan na pag-aaral, na sambahin ng Diyos however we want. At yan yung uso ngayon, masyadong individualistic expression. Gusto ko express yung sarili ko, gusto express yung pagsamba ko sa Panginoon. No, we are commanded to do kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, at huwag tayong hihigit doon o huwag tayong babawas doon. So before we continue, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat that we can come to you and tell you all our troubles, all of our trials. Salamat, Panginoon, na hindi ka isang Diyos na malayo, kung hindi ikaw ay Diyos na malapit. At alam mo, Panginoon, sangayon sa iyong salita, alam mo ang aming pinagdadaanan. Sapagkat sa lahat ng kaparaanan, ikaw ay tinukso, ngunit hindi nagkasala. Ngunit kami, Panginoon, na yung mga mananampalataya ay patuloy na tumitingin sa iyo, umaasa sa iyo. O Lord, desperado namin kailangan ng iyong biyaya, sapagkat hiwalay sa iyo, alam namin na kami ay walang magagawa. At Lord, amin pong hinihiling na ikaw pong patuloy na gumabay sa amin sa buong araw na ito. Nasa naming ialay sa iyo. Purihin ka, Panginoon, at gayon din maluwalhati ang iyong pangalan, makapagpalakasan kami sa isa't isa bilang mga magkakapatid. Lord, we ask for your grace and mercy. Kung maaari, O Diyos, ito ang araw na gawin mo na maging kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon, ikaw po nawa ang maluwalhati, lalo na, O Diyos, as we seek to worship you according to your word, particularly, Panginoon, sa aspeto ng pananalangin sa gawain ng pagsamba. Nawa maluwalhati ka, maitaas ka. Turuan, ingatan mo kami, O Diyos, gayon din, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. At salamat po sapagkat kay Kristo Jesus ay merong kapatawaran ang aming mga kasalanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pag-review. Again, we are applying or seeking to apply faithfully as we can the regulative principle of worship. That means ang magre-regulate ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. And if you remember, ang prioridad ay ang bagong tipan. Okay? The whole scripture, but we give priority to the New Testament. Ilan sa mga elements ng New Testament worship na ating napag-aralan na ay una, ang ministry ng salita ng Diyos, particularly ang pagbabasa, ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. And I hope we are convinced to the truth that preaching is an essential part of all true worship. Again, ang worship is a response to who God is. And sa preaching, na ide-declare who God is. So, at ganun na lang kahalaga na merong tamang paraan ng pangangaral. Naka-eksperyensya ho ako ng mangangaral na kung saan ang pangangaral ay lahat patungkol sa kanya. Or at least ang mga ilustrasyon ay patungkol sa kanya. Nevertheless, ay nawa ang ating mga pangangaral ay laging patungkol sa Panginoon, kung anong ginawa niya, kung anong kalooban niya para ho sa ating bilang kanyang mga mananampalataya.
Number 2, singing psalms, hymns, and spiritual songs. Tinapos natin ito last Sunday. Hindi tayo masyadong nag-delve in sa napakaraming mga details about songs. May mga libro, whole books, articles, long articles na nasusulat about even the rhythm ng mga kanta, even yung mga time signature ng mga kanta, and so on. So we did not delve into it, but we went to the principles na gagabay sa atin upang saan man tayo pumunta o anumang kultura ang ating puntahan. At again, sinikap natin, ito yung ganda nga ng RPW, ito'y tatawid sa ibang bansa, ito'y tatawid sa ibang kultura. So yun yung ating piniling kaparaanan para tignan natin o ikonsidera ang mga bagay na ito. Una, ang Diyos ang nag-utos sa kanyang mga mananampalataya na luwalhatiin natin siya sa pamagitan ng pag-awit. Praise ye the Lord, for it is good to what? To sing praises unto our God, for it is pleasant, and praise is comely. Now, nagbigay tayo ng dalawang mahalagang guiding truths. Why? Sapagkat sa usapan ng awitan or awitin or musika sa loob ng iglesia, sadly, may mga mananampalataya na literally nag-aaway dahil dito. Number 1, we must love God above all. We must maintain this. Anumang usapin ng pagtungkol sa musika sa loob ng church, it must be grounded in our love for God. So hindi lang dahil preference natin, hindi lang dahil gusto natin. And then also, number 2, we must love the brethren. Gaano man tayo kasidhi sa atin hong pagnanasa or particular na preferensya natin sa particular na genre ng awitin, we must not forget the love for the brethren. Again, kailangan natin maging firm sa truth. Yun nga lang yung iba, nagiging marahas gamit yung truth. So, as Paul instructed si Timothy, in meekness and in fear, instructing those that oppose themselves. So, nandun yung pagiging maamo sa ating pakikitungo, lalo na kung ang ating mga kausap patungkol sa bagay na ito ay ang ating mga kapatid sa Panginoon. Well, para saan ba ang pag-awit? Ang number 1 ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Number 2, para saan ang pag-awit? Ang sabi ni Apostol Pablo sa loob ng church, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. At ano daw? Teaching and admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So nakita ho natin dito na ang prioridad o ang primary reason bukod sa pagluwalhati sa Diyos for singing in the church worship service is not for people's entertainment but for God's glory and the congregation's edification. Dito natin makikita na mali talaga, lumalabas na mali yung aim, yung punteriya ng iba. Ang goal nila ay kung ano ang nakaka-entertain sa mga tao. Okay? So again, sasabihin ng iba, maaari magsasus, maglagay tayo ng mga ilaw-ilaw, Brother Paul. Para saan? Anong goal? Brother Paul, palitan natin yung music, maglagay tayo ng ganyan. Para saan? Ang goal ba natin ay ma-entertain ang mga tao? At pag nagkaroon tayo ng ganong kaisipan o ganong kalagayan or napunta tayo sa ibang mga gawain na ganon ang kalagayan, that's a red flag. May maling pagnanasa. Pagdating ngayon, sana wag naman tayong dumula sa kabila. Hindi natin goal na i-irritate ang mga tao. Okay? Again, we must use our skills diligently and improve it. Pero ang goal natin ay hindi talaga basta lang mahusay na mga tugtugin o awitin. Ang goal natin ay una, maluwalhati ang Diyos at mapalakas ang mga mananampalataya. To teach and admonish, to teach, to instruct, para magturo ng mga katotohanan. And this is also a very good qualifying principle pagdating sa mga kantang inaawit natin. Nagtuturo ba ito ng katotohanan? So therefore, pag ang awitin ay naglalaman ng hindi katotohanan, hindi uubra, hindi pwede. And then also, admonishing, it reminds us, nagpapaalala sa atin. May mga awitin patungkol sa resurrection. Lo, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord, up from the grave he arose. So pinapaalala, nabuhay nga talaga muli ang ating Panginoong Jesucristo, and that causes us to rejoice. Or may mga awitin na papatungkol sa kanyang muling pagbabalik, and it causes us and it reminds us
that we must be a people na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. So again, teaching and admonishing. The primary reason muli sa pag-awit sa church, sa ating gawain ng pagsamba ay hindi para ma-entertain ang mga tao, kundi maluwalhati ang Diyos at ang mga mananampalataya ay tumatag sa pananampalataya. When we sing as a congregation, we participate in a God-given mandate to minister to one another. What a wonderful truth ito, mga kapatid. Again, teaching and admonishing one another. So literally in our worship service, hindi lang si Brother Paul ang nagtuturo. When we engage and we join ourselves wonderfully, faithfully, sincerely sa congregational singing, kinakanta natin yung mga katotohanan na laman-laman nito na kasama ang ating puso at pagluluwalhati sa Panginoon. We are engaging in teaching and admonishing one another. So muli, hindi lang ito part ni ano to, part niya to, part ni ano. No. We as a whole church, it is a corporate, gathered worship. Engaged tayo pagdating sa bagay ho na ito. If congregational singing is what we are doing, style is how we do it. Pinag-aralan natin, kinonsidera natin ito last Sunday with regards to style. Style can clarify or diminish congregational singing. Yung estilo ng ating pag-aawitan. Naalala niyo ho, meron pa tayong ginamit na sample. Pagdating sa lyrics, very good. Ang title ng kanta, expository preaching. Pero ang style or genre ng kanta, rap. At pag sinubukan natin kantahin yun dito, baka hindi masundan ng marami. Okay? Hindi maka-edify sa mga kapatiran. Lumalagpas lang sa ating mga kaisipan at dumadaan sa isang tenga, lumalabas sa kabila. So that's why we must be careful. And we did ask some questions nung nakaraan. Important, when we consider the style of, or genre of the songs that will be used in the church, in church worship, there are 3 goals that are essential to consider. Muli, 3 yung goal natin pagdating dito. Mag-glorify ang Diyos, ma-edify ang mga tao ng Diyos, at ang prioridad natin ay congregational singing. Why? Teaching and admonishing, what's the word? One another. As we have studied, sana hindi nakakalimutan, yes, may lugar ang special singing, may lugar ang mga bagay na yun, as we have seen from the Old Testament, but we give priority to the congregational singing. Now, mas mahaba ang oras natin, sige, maaari magdagdag tayo. But I would rather choose siguro na magdagdag ng congregational singing pagdating sa bagay. But may mga instances, kagaya for example, anniversary ng church, nagkaroon tayo ng ensemble, minsan may choir, minsan may special singing. Sa mga special occasions, those are acceptable. Doon ay mga bagay na pwede, pero ang prioridad natin ay ang congregational singing. So now, there should be questions that must be asked. Meron tayong mga dapat itanong pagdating sa bagay na ito. Does the song instruct or reminds us of truths about God? Yung bang awitin ay nagtuturo sa atin? Nagtuturo sa atin patungkol sa Diyos. Ngayon, it is medyo, anong tawag dito? Term akong nakalimutan. Pagdating dito, kaya nagbigay ako ng instruction sa ating multimedia team, sa ating music team, na pag worship service, at least isang Tagalog, isang English na awitin. Why? Sapagkat meron tayong mga kapatiran na lagpas ang English sa kanila. Talaga, yun lang ang kalagayan. Therefore, kahit umaawit tayo na napakaganda, kumakanta ka ng how amazing God grace is, pero wala, hindi sila nai-instruct at hindi din sila na-admonish because of the language barrier. Okay, that's why we have decided sa bagay ho na yon. Number next, does the style we employ help believers to focus on God and the truths we hold? Ngayon, yung style naman. Baka mamaya, ang style na ginamit ay nafo-focus tayo doon sa beat. Praise the Lord! Praise the Lord! Preach the Word! Preach the Word! Yun yung example last Sunday.
Nakafocus ka na dun sa indak at hindi na dun sa laman-laman. So nakaka-distract ba ito? For example, magkaroon tayo ng, let's say, biyayaan tayo ng Panginoon ng mga musikero, and there are churches, yung churches na intinda namin nun sa Amerika, yung isang bahagi ng church na naka-reserve sa mga musicians, at least 20 to 30 na mga tao, iba-ibang instrumento. Meron silang halos full orchestra pag umaawit yung choir nila. Galing! Ang galing! Now, the question and the challenge is this, yung bang paggamit ng mga instrumento na yun ay nakakatulong o nakakahadlang? So, merong mga Baptist na sumusobra in a way na basta pag may drum sa jablo. Basta daw pag may drum sa jablo. Nakakita ako ng mahusay na piano player na nakaka-distract sa worship. Sa sobrang husay niya at ang goal niya ay ma-display yung husay niya. So, let us be very, very careful. Number next, does the genre encourage a congregation to sing together? Ito pa yung bang genre, yung bang style ng awitin, nag-encourage ba to na sabay-sabay? Sabay-sabay tayong umawit. Because again, we give priority to the congregational singing. Number next, can we hear the church singing? Naririnig ba? At isa ito sa dapat na bigyan pansin ng ating multimedia team. Baka mamaya sobrang lakas ng mga instruments, sobrang lakas ng -1, pero pagdating sa awitan hindi na marinig ng kongregasyon as if para tayong isang taong kumaawit. At ewan ko kung experience yun na yun. There have been times na naka-attend ako ng ilang mga gawain that the church sings as one. And what a wonderful, we'll use the word, experience that is. Itong buong church na ito ay nagkakaisa ang boses nila para purihin ang Diyos, ideklara ang mga kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng awit na yun. So again, can we hear the church singing? So we must utilize songs that are singable even for the untrained singers in the congregation. Kaawit-awit. Hindi yung nagkakapilipit-pilipit yung dila natin. And there are songs na pwede nating i-adjust. For example, baka masyadong mabilis. Naalala ko yung, ano yun? My eyes have seen the glory of the Lord. Anong title nun? Glory, glory. Lalo na nung tinagalog. Naging tongue twister. Pwedeng bawasan ang tempo para mas masundan. So again, ang goal natin ay i-utilize yung mga songs for it to be singable. Many songs are composed to be sung by performers and not by congregations. Na example ko nga ho sa inyo, marami, hindi lahat, pero maraming mga awitin ni Steve Green, isang pamosong Kristiyanong mga awit. Very good. Okay, isa sa mga paborito kong kanta ni Steve Green is God and God Alone. Pero pag inawit natin yung dito, baka mapatid yung mga ugat natin sa leeg. Hindi siya nakadesenyo para awitin ng kongregasyon. Nakadesenyo siya para awitin ng mga may training pagdating sa pag-awit. So pati yun ay ikukonsidera natin pagdating sa pagpili ng mga awitin. Binigyan na rin natin ng pansin, sound and lighting, yung mga tunog, nag-upgrade tayo. And then yung mga ilaw. The glorification of God and the edification of the whole congregation should be the conscious goal and not the wow factor. Sana hindi yung wow, ganda, parang disco. Sana hindi dumating na ganun ang dating ng atin hong mga gawain. Kung hindi, ito ay nakadesenyo para maluwalhati ang Diyos at mapatibay ang mga mananampalataya. Musical creativity, again, lalo na kapag meron mga live instruments na ginagamit. Creativity affects style and it takes creativity to play music that edifies and does not weaken congregational singing. Yung pagiging creative. So, muli, siguro na baka yung iba sa inyo ay nalilito. Brother Paul, parang may naalala ko ang sabi mo, ang goal sa worship is not to be creative but to be faithful. That is true. That is true. Pero I'm not saying na walang lugar ang creativity in faithful worship. Nakuha ko ba? Now, the creativity should serve faithful worship. Not to be creative at the expense of
faithful worship. So now, as we go, at habang sinisikap natin maging tapat sa ating pagsamba, gagamitin natin ang ating pagiging creative, anuman ang ating ministry, para magawa ng tapat ang pagsamba. At creativity affects style, and it takes creativity na mag-play ng music na nakaka-edify, nakakatulong. Again, meron lang maliit na linya na madaling tumawid sa mahusay na pagtugtog na nakakatulong sa kongregasyon, sa mahusay na pagtugtog na umaagaw ng atensyon ng kongregasyon. Nakuha ko ba natin? May manipis na linya lang na naghahati sa dalawang yaan. And it takes great creativity and discernment para sa mga karamihan ng mga tanong natin for the last 2 Sundays ay may kinalaman doon. Pagdating sa pag-awit, it takes discernment sa umaawit, ganun din sa tumutugtog ng mga instrumento para sa bagay ho na ito. Creativity prizes musical simplicity that doesn't overpower the voice of the church. It adorns the voice of the church, pushing it forward. Again, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kailangang marinig ang salita. At yun ang prioridad. And it takes a very good, creative, and faithful Christian musician para yung kanyang paggamit ng musika o instrumento, ang ganda nung ginamit na salita dito, it adorns the voice of the church. Sa mga kababaihan, gusto nyo yung damit ay nagpapaganda. Okay? Naalala nyo mga ladies, nag-aral tayo minsan patungkol sa pananamit. May mga damit na nagpapalaswa. May mga damit na nagpapaganda. At sigurado ko, ladies, alam nyo yung pagkakaiba. May mga damit ang disenyo ay ipakita ang mga hindi dapat makita. Pero may mga damit na ang disenyo ay mag-elevate ng ganda. So be very careful. Ngayon, pagdating din sa music o pagpe-play ng music, I hope na yung music natin ay nakaka-adorn, nagpapaganda doon sa inaawit ng church. Hindi siya nakaka-distract. So again, natapos na ho natin ang dalawa, faithful ministry of the word, elements ng New Testament worship. Meron tayong 5 pinag-aaralan. And the number 2, napos natin last Sunday, singing in the church, singing psalms, hymns, and spiritual songs. So ngayon pong hapon o ngayong umagang ito, ang ating bibigyang pansin na ito, prayer with thanksgiving. Prayer with thanksgiving. Ang pananalangin ay isang napakahalagang bahagi ng pagsamba sa Panginoon. Corporate prayer, particularly ang ating binibigyang pansin, pag sabing corporate ay yung as a church. As a church, we pray as a church. Yes, may mga tumatayo at nangunguna, listen, but we pray as a church. At ngayon pa lang, gusto ko na hong paalalahanan tayo na sino mang tumatayo sa harapan kapag merong nagsabi, manalangin po tayo, hindi tayo dapat tayong lahat ay engaged. Hindi yung, nagpe-pray siya, tagal naman nito, ay ako, tatapos din. No. Hindi yung tamang pananaw pagdating sa corporate prayer. Again, it's a corporate prayer, pangkalahatan, kasama ang buong kongregasyon. Yes, may nangunguna pero kasama ang buong kongregasyon. Kaya napakaganda, as I was reading one article, ang sabi niya, how I wish na ang mga Kristiyano ay mayroon pang mas matinding pagtugon na habang nagpe-pray, na merong yes, na merong amen, because you express your togetherness, your unity with that prayer through those. And again, yes, alam ko pwedeng pikiin, pero merong pakikiisa. Or kahit walang tunog na lumabas, kahit lang habang tumatango ka, o sa isip mo, opo, Panginoon. Na meron nagpray, Lord, iligtas mo ang mga bata sa church. Opo, Lord, opo, please, amen, amen. Nakikiisa ka sa pananalangin. You are together in prayer, engaged. So again, corporate prayer is an essential part of the corporate worship of God's
people. Sabi ni John MacArthur, worship and prayer are inseparable. Hindi pwede itong paghiwalayin ng pananalangin at ang pagsamba ng mga mananampalataya. Now, again, ang inunod lang natin, our focus is on prayer as part of our corporate worship. Okay? Hindi natin goal na pag-aralan ng lahat patungkol sa pananalangin sa ating lesson. May ibang time para dyan. Hindi natin goal na bigyang pansin, meron tayong mga pag-aaral na may epekto sa ating mga personal na pananalangin. Okay? Ang goal natin at bibigyan natin ng sentro ay ang pananalangin natin bilang isang iglesia. Particularly as we have our worship services. Sabi na Matthew chapter 6 verse 9, let's start with some verses. Sabi in Matthew 6 verse 9, after this manner therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Now for the sake of time, basahin na lang natin mabilis. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. This is the model prayer. Madalas ito yung nakilala na bilang the Lord's Prayer. But no, this is the Lord Jesus Christ teaching us about prayer. So it is a model prayer, better termed as model prayer na binigay ng ating Panginoong Yesus. Hindi ito panalangin na kailangang ulit-ulitin as if may magic pag inulit natin. Okay? Hindi rin naman masasabing maling ulitin. Lalo na kung talagang laman ng puso natin yung mga salita na nilalaman ng awitin na ito. Ang sinisira lang natin na yung kaisipan na basta ulitin mo lang, okay na. Okay? Even the loftiest prayer, kung wala ang puso, ito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So muli, gusto ko makita ho natin dito, pagdating sa pananalangin, ang unang maya-maya pa pala yun. Tignan pa natin ibang mga passages. Acts 2 verse 41, when it comes to the church, then they that gladly received His word were baptized. Yung mga sumampalataya daw ay sumunod sa tubig ng bautismo. At kung narito ka ngayon, alam mo ikaw ay mananampalataya na talaga ni Kristo, ikaw ay Kristiyano, kung hindi ka pa sumunod sa tubig ng bautismo, kapatid, gusto ko tang i-encourage. Ito ay utos ng Diyos at kung yun ay gusto mong gawin, pwede ka makipag-usap sa amin. Number 2, and the same day were added unto them about 3,000 souls. Number 2, and verse 2, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in what? In prayers. So the early church, the early New Testament church, they continued steadfastly in prayers. Nagpatuloy silang mainam, matatag, matibay sa pananalangin. Acts 12 verse 5, Peter, therefore, was kept in prison nung inaresto si Pedro. Ano daw nangyari? But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Walang tigil na pananalangin ang ginawa ng iglesia. So makikita natin dito yung church na engaged sa pananalangin. The church as a whole na engaged sa pananalangin. Romans 15 verse 30, now I beseech you, brethren, kausap ni Pablo ang mga Kristiyano sa Roma, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me. Okay, you strive together with me. Makipaglaban kayong kasama ko sa pananalangin. And naalala ko yung sinabi ni John Piper, yes, ang pananalangin ay isang labanan. Oo, maniwala ko kayo mga kapatid, yung iba ho sa inyo, marami sa ating kayang-kayang magtrabaho ng 8, 10 oras, pero hirap na manalangin ng 20 minuto. Ang pananalangin ay labanan. It's a very, very difficult battleground. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, strive together with me. And yes, sila'y magkalayo, hindi pa siya napupunta sa Roma, sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, but they can fight together in the battleground of prayer. So as we pray, not just for ourselves, kundi pinapanalangin natin ang mga kapatiran, pinapanalangin natin ang mga kamanggagawa sa iba't ibang mga lugar, we are striving together in prayer with them as a church.
And also, may aplikasyon yan sa ating mga individual na pananalangin. Point, the early church was a praying church. And prayers were an integral part of early Christian worship. Okay, ang mga unang Kristiyano, ang batang iglesia ng Panginoon ay isa sa mga katangian ay nananalangin. At ang pananalangin ay integral, hindi maaaring mawala na parte ng pagsamba sa Panginoon. It is rooted in the Old Testament. Ang mga unang mananampalataya ng Kristyanidad ay largely galing sa mga pagiging Hudyo, or hindi galing sa pagiging Hudyo, parang iniwan nila. Dahil sila ay mga Hudyo. Okay? Sa Acts chapter 2, nung sinabi na there were added unto them about 3,000, karamihan yun, at kung hindi man lahat, ay mga Hudyo, if not Jewish proselytes. So itong mga Hudyo na ito na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, they were engaged in prayers even before they converted to Christianity. And the act of prayer was integral in the worship practices observed in the synagogue. So muli, kung ikaw ay isang Hudyo, bago ka naging Kristiyano, namumuhay ka sa Judaism, ay engaged sa pananalangin. Whether it be in the temple, whether it be in the synagogues, may pananalangin. So pag sila'y naligtas, naging Kristiyano, at sila'y pumisan ng mga kasama ng mga mananampalatayang Kristiyano, itong gawain ng pananalangin ay dala-dala nila. Okay? So, hindi ito isang bagay na revolutionary. Though merong pagkakaiba. Alam nyo, isang malaking pagkakaiba mula sa Hudyong hindi Kristiyanong nananalangin sa isang Hudyong naging Kristiyanong nananalangin. They will be praying in Jesus' name. Malaking Could you just imagine na isa ka sa mga nakasaksi nung Jesus na taga Nazareth na pinako sa krus? At dumating ang biyaya ng Diyos at niligtas ka, at ngayon mananalangin ka sa pangalan nung nasaksihan mong pinako sa krus. That's very, very different sa mga Hudyo. So, tingnan natin. The book of Psalms itself is a prayer book. Yes, it is a song book, but it is many songs, many songs, maraming kanta. So book of Psalms are prayers of God's people. Many of the songs were penned particularly for use in public worship. So ito ay naglalaman ng mga panalangin na nakaporma sa paraan ng awitin, at marami sa mga awitin na ito ay nakadesenyo para awitin ng buo sa pagsamba sa Panginoon. Bigyan tayo ng example, Psalm 95 verse 1. O come, let us sing unto the Lord. Again, it is an invitation for worship. O come, let us sing unto the Lord. Let us make joyful noise to the rock of our salvation. Let's come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Ito'y panalangin ng papuri sa Diyos. Ito'y panalangin na hindi paghingi, kung hindi pagbibigay. Kaya sa panalangin, may time na nagbibigay tayo sa Diyos, nagbibigay tayo sa Kanya ng papuri. Kaya sa ating prayer meeting, yun yung una natin, letter A prayer of adoration. Agpupuri sa Diyos, pagluluwalhati sa Panginoon. At ito'y bahagi at kasama sa maraming mga awitin sa Book of Psalms at na inaawit ng kongregasyon ng lumang tipan sa kanilang mga pagsamba. Now, merong parehong goal. Parehong goal ng ano? The main objective of faithful worship is for God to be glorified. That is the main goal. Ayun ang primary. Everything else serves to do that. Maluwalhati ang Diyos. Now, ang point is this. The main goal of godly prayer is not to get what we want from God, but for God's name to be glorified. Paalala ho, ang panalangin ay hindi lang para makuha o mahingi natin ang gusto natin sa Diyos.
ang prioridad, number one din ng pananalangin ay maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Again, Matthew 6 verse 9, after this manner, therefore, pray ye, our Father which art in heaven. Anong first request? Hallowed be thy name. At marami sa atin, lumaking naririnig yan, nire-recite yan. Hallowed be thy name. Ano ibig sabihin ng word na hallowed? Again, ang goal is the exaltation of God. The word hallowed meaning to make holy, to sanctify, to set apart. Okay? Yun ang ibig sabihin ng word na primary. To make other, ibig sabihin, ibukod tangi. Ayan. Siguro, mas makukuha natin yun. Ipagbubukod tangi. Isa yun sa pangunahin. Ang moral purity ay secondary meaning na lamang ng holy. Ang pangunahing meaning ng holy is to be set apart. Pag mabukod tangi. To make holy, to sanctify, to acknowledge or to regard or reverence as holy. Ituring, ibukod tangi. That's what it means to hallowed. So pag nilagay natin, hallowed be thine, Ama namin, sumasalangit ka, ang translation sa Tagalog, sambahin ang ngalan mo, tama? Actually, yun na yung thought. Pero ibukod tangi ang pangalan mo. Ibubukod ko to na ang sense ay special to. Hindi to pwedeng isama sa iba. Namumukod tangi ito. Yun ang pinaka-effect. Sabi ni Adam Clarke, we separate him from and in our conceptions and desires exalt him above earth and all things. Inihiwalay natin ang Diyos sa mundo at sa lahat ng bagay, and sa ating pag-iisip, sa ating pagnanasa o sa ating damdamin, ay itinataas natin ang Diyos kaysa sa lahat ng bagay. At yun yung first request, hallowed be thy name. Lord, ibukod tangi mo, mabukod tangi nawa ang pangalan mo. At ang punto noon ay mataas. Maipakita kung gaano kadakila, maipakita kung gaano kakaiba, in a sense kung gaano kataas ang Diyos kumpara sa iba. And again, mga kapatid, this is the very first request in this model prayer given to us by Jesus. The priority is the reverence of God's name. Ito yung kauna-unahang request. Kaya muli ho, it's not by accident at malaking tulong yung acrostic nating acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Why? It's in the forefront ng ating prayer meeting. It is the very first request tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ito ang maging prioridad natin. Ang maluwalhati, maibukod tangi, maitaas ang pangalan ng Panginoon. So pagdating sa worship, ang primary goal ay maluwalhati ang Diyos. Pagdating sa pananalangin, ang primary goal ay hindi makuha natin yung gusto natin. No. Ang primary goal ng pananalangin ay maluwalhati rin ang Panginoon. And I hope, sabi ko nga ho kanina, yes, ang focus natin ay sa ating corporate prayer, but I hope ito rin ay magkaroon ng epekto sa ating mga personal na pananalangin. Kung babalikan natin yung mga pananalangin natin, and I hope nagpe-pray tayo for the last week, nakaraang linggo, nakaraang isang buwan. Baka mamaya puro hingi. Hingi walang papuri, hingi walang pasalamat sa Diyos. So nawa ho ay ito'y makapagpaalala sa atin at makapagtama, makapag-ayos. At kung kinakailangan, baka napansin natin na ang prayer natin kaysa God-centered ay self-centered. It's all about me and my wants. John 14 verse 13, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be what? Glorified in the Son. Paboritong hijackin ng mga charismatic at mga word faith movement ang verse na ito. At ang gustong-gustong salita nila dyan ay yung dalawang salita. Number 1, whatsoever. And number 2, will I do.
Na para bang ang verse na ito ay blank check. Isulat mo ang numero mo, gagawin ko. Sabi ng Panginoon. Basta hingin mo lang. Sabi ni Jesus, gagawin daw niya. Kahit ano, hingin mo kayo sa Panginoon. Gagawin daw niya eh. Now, yun ba ang tinuturo ho ng talatang ito? Tingnan natin. We see here, the primary commitment of God is the glorification of His name. Now, kung binasa mo ang talatang yan, at ang emphasis sa iyo ay yung whatsoever, at ang nagsisimulang umangat sa puso mo ay ang mga karnal mong pagnanasa, delikado. Whatsoever, sports car, yung red. Milyon. Puro physical. I'm not saying that by in itself ay mali at kasalanan ng mga bagay. No. Pero mag-ingat tayo baka mamaya itong verse na ito na nakafocus sa kaluwalhatian ng Diyos ay nagdadala sa atin na mag-focus sa ating mga karnal na pagnanasa. Please notice, ang sabi, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. Bakit? That the Father may be glorified in the Son. Napakagandang katotohanan. Every answered prayer is for the glory of God. Bawat sagot ng Diyos sa panalangin ay para maluwalhati siya. Yun yung commitment ng Panginoon. Dun siya committed. Ang maluwalhati ang kanyang pangalan. God's glory is and should be the aim of our prayers, especially in the gathered worship of the church. If God is so committed sa pagkaluwalhati ng kanyang pangalan sa ating mga pananalangin at kanyang pagtugon nito, tayo din naman bilang kanyang mga mananampalataya, as we gather to worship God, our prayers must be directed to the glory of God. Maluwalhati ang Panginoon. For some reason, naalala ko tuloy yung, hindi ko narinig in person, pero more or less 3 o 4 na yung taong napakinggan ko na nagkwento sa akin na narinig nila dahil nahadun sila. Nasa worship service ng church, sa isa sa mga prayers sa worship service ng church, pinag-pray ang Team Ginebra na manalo. Ano kinalaman ng PBA sa pagsamba sa Panginoon? If nothing else, ito'y umaagaw sa pagsamba sa Diyos. Lalo na pag ang game ay linggo. So muli, sa ating pananalangin, ay na kailangan na maging pangunahin nating punteriya ay maluwalhati ang Diyos. As I reminded us mga kapatid, may tumatayo sa harapan, tatawagin tayo, manalangin po tayo. Hopefully engage ang ating puso't isipan. Gusto ko luwalhatiin ng Diyos. Gusto kong itaas ang Panginoon. Again, mahalagang paalala, praying in Jesus' name is not a magic word to get all our prayers answered. Brother Paul, sabi dyan, whatsoever you shall ask in my name, basta daw hingin mo sa pangalan ni Jesus, I will do it. Gagawin daw ni Jesus, yun yung pangako niya. Again, we are, and then ang pumapasok lahat sa isip natin ay mga karnal na bagay, nasa mapanganib tayong kaisipan. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi magic word na parang abracadabra. In Jesus' name. Ang pagsambit natin to other Jesus' name is to recognize who He is, what He has done, and what He does. When we pray in Jesus' name, sa pangalan niya, sino ba siya? When we say in Jesus' name, we are recognizing who Jesus is. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Panginoon. Hindi lang yun, what He has done. Ano bang ginawa niya? Siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus. Siya ang tumubos sa atin. What He does, ano bang ginagawa niya? Siya ay nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin.
So when we pray in Jesus' name, ito'y bundat ng mga katotohanan. May nilalamang mga katotohanan. Hindi lang ito basta magic word na sinasambit natin sa bandang dulo. At hopefully, habang nanalangin ka, pagdating mo sa dulo, we pray this in Jesus' name. At maalala mo, salamat sa Diyos na may namamagitan. Kasi kung ako lang alam ko kung gaano ko kadumi. Kung ako lang lalapit ako sa Diyos, hindi ako makakapasok. Praise God, we can pray in Jesus' name. Dahil siya lang ang daan patungo sa Ama. Walang makakaparoon, walang makakalapit sa Ama. Kahit ang pinakamabubulaklak na pananalangin, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. So please, huwag kayong mananalangin sa pangalan ni San Juan, ni San Pablo, ni San Mateo, at kung sino pang santo-santa. At walang kinalaman ng pangalan ni Maria. We pray in Jesus' name. Muli, hindi ito magic word. We recognize who He is, what He has done, and what He does. It is to recognize that apart from Him, we have no access to the Father. Sino ka ba para papasukin? Sino ba tayo para pakinggan ng Diyos? Mga kapatid, baka nakakalimutan natin, kung ibibigay sa atin ng Diyos ang dapat para sa atin, lahat tayo makikita-kita sa impyerno sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Tapos parang yabang-yabang natin na lalapit tayo sa Panginoon, hingi-hingi tayo. Naakala natin parang may utak para tayo may patago sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nakakagigil madalas nakakagigil yung mga word faith movement. Basta name it and claim it, parang obligado ang Diyos na ibigay. So when we pray in Jesus' name, we recognize that apart from Christ, apart from Jesus Christ, wala tayong access sa Diyos. Listen, when we come to God in prayer, privately and corporately, and when we end it in Jesus' name, dapat yung dumurog sa kayabangan natin. Dapat yung dumurog sa kayabangan natin. It is to recognize His saving work and lordship. When we say, in Jesus' name, kinikilala natin yung Kanyang ginawang pagliligtas. At yun lamang yung paraan para tayo makalapit sa Ama, and not just His saving work, but also His lordship. We claim that we are Jesus under Christ. Pinapahayag natin, kami na nanalangin sa pangalan ni Jesus, kinikilala namin ang otoridad ni Jesus. We recognize the lordship of Christ. So hindi lamang ito, again, magic word sa dulo ng pananalangin. Sabi ni John MacArthur, that verse, particularly yung ating binasa sa John 14 verse 13, that verse does not say we can ask God for anything and He will give it to us. The prerequisite is that our request must be in Jesus' name. And that does not mean that we can simply tag every prayer with "in Jesus' name, Amen." Praying in Jesus' name means praying on behalf of Jesus. Making requests that are in line with what He desires. What we ask for must be in accordance with His will. It is not possible to pray in Jesus' name for something He does not want. Lord, sana sagutin ako nung nililigawan ko. Unbeliever. Unbeliever yung nililigawan mo. Sana sagutin niya ako. You cannot ask. You should not. Paano mo ipagpe-pray ang isang relasyon o isang bagay na alam mong direktang taliwas sa kalooban ng Panginoon? Para bang nagsasabi, walang iniwan yun sa magnanakaw o doon sa Lord, tulungan mo akong wag mahuli ng pulis. Sana walang barangay na rumuronda. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming sumasalaula sa pangalan ni Jesus. Akala nila yun ay magic word. So we pray in Jesus' name. Again, ang punto pa rin, malawalhati ang
ang Ama, maluwalhati ang Diyos. A genuine prayer that recognizes and submits to Christ and desires that God's will be done eliminates self-centered prayers and focuses on God and God alone. In this kind of prayer, God-centered prayer, He is glorified. Sa ganitong klaseng pananalangin na nakasentro sa Panginoon, ang pangunahing gusto, Lord, hallowed be thy name. Maitaas, mabukod tangi ang pangalan mo. Thy will be done on earth as it is in heaven. So mahalagang hamon sa atin, may our prayers, ang ating mga panalangin nawa, be it in the gathered worship of the church or in our private moments, be Bible-saturated, genuinely done in the name of Christ, and wholly aimed at the glory of God. Ewan ko kung naalala niyo ho, ang sabi ni John, and this is the confidence we have in Him, if we ask anything according to His will, He heareth us. At saan natin makikita ang kalooban ng Diyos? Kung nananalangin tayo sa ayon sa Kanyang kalooban, dinidinig niya tayo. Saan natin makikita ang kalooban ng Panginoon? Makikita natin ito sa salita ng Panginoon. So napakaganda kung ang ating panalangin ay puno, saturated ng salita ng Panginoon. Na talagang ginagawa natin, inaalay natin sa Panginoon. You remember, ang pagsamba ay katanggap-tanggap lamang sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang pananalangin natin sa pagsamba ay katanggap-tanggap lamang sa pamamagitan ni Jesus. At nakatutok ito sa pagluwalhati sa Diyos. So gusto kong hamunin lamang, note, sa mga kalalakihan particularly, men, lalo na ho sa mga na-aas natin na tumayo sa harapan para manalangin sa ating bahagi na ating corporate worship, whether ikaw ang naas para mag-pray para sa offering, ikaw ang naas para mag-closing prayer o mag-opening prayer or whatever. Men who are asked to lead in the corporate prayers of the church must take this task seriously. So kailangan na ito ay harapin ng may kabigatan, may kaseryosohan, sapagkat ito ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Prayer as worship, ano ang mga benefits ito? Number 1, prayer brings us into God's presence. Ang pananalangin ay dinadala tayo, yes, ang Diyos ay nasa presensya natin. If 2 or 3 are gathered together, He is in the midst. Nasa kalagitnaan natin ang Panginoon, but in a very special way, ang panalangin na nagdadala sa atin sa presensya ng Diyos. Ang sabi ng Hebrews 4:16, let us therefore what? Come boldly unto the throne of grace. So hindi ka pupunta sa Jerusalem o special na lugar para nahandun ang trono ng Panginoon. When do we come boldly to the throne of grace? Lalapit tayo sa trono ng Diyos at makikipag-usap tayo. Listen, makikipag-usap tayo sa Hari. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. And yes, ang punteriya, pangunahin ng pananalangin, particularly in our worship context, in the worship context, corporate worship context, is the glory of God. Pero take note of that last word, need. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Napakaganda at napakasarap na pwede mong ilatag sa Kanya. Lord, ito yung problema. Lord, ito yung ginawa sa akin. Lord, ito yung kailangan ng pamilya namin. Lord, ito yung resulta ng laboratory at ito yung sabi ng doktor, Lord. Lord, ito yung ginagawa ng anak ko. Oh Lord, ito yung ginagawa ng magulang ko. We can come to the throne of grace. Because of Christ's saving work, we have direct access to the throne room of God. Muli, hindi ito nakabase sa ating mga sariling kabanalan, kundi nakabase ito at ito ay laging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Point
as we pray, it is not just the pastor, but the whole church is before God's throne. Kapag nananalangin tayo, mamaya sa ating pagsamba, o mamaya sa ating pagtatapos, ating nga imbitahan, manalangin po, anong sunod na salita? Tayo. At kinakailangan ilahok mo ang iyong salita. At huwag mong isipin sana na basta pag tumayo ka at pumikit ka, kasama ka na. No, kailangan talagang isama mo ang iyong sarili sa pananalangin. At napakagandang encouragement. Ang buong church. Alam nyo nakakita na ba kayo ng nag-iisang tao, may placard siya, nakatayo siya dun sa may Congress, nag-iisa lang siya. Madalas yun, nag-iisa o sama-sama? Sama-sama. Napakasarap na sama-sama tayo bilang isang iglesia. Nalalapit tayo sa trono ng Panginoon. Number 2, prayer points our focus on God. Pagdating sa pananalangin, napakahalaga na ang focus natin ay nasa Panginoon. Again, Psalm 95 verse 1, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is what? Is great, is a great God, and a great King above all gods. Verse 5, the sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Muli, nakafocus ito sa Panginoon. Nakafocus ito sa Panginoon. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Well, yun pala yung number 3, sorry. Number 3, prayer helps us to recognize our place. Sino siya? Sino tayo? Sa pananalangin, hindi tayo ang boss. Alam niyo, hindi si Benny Hinn ang nagsabi. If I remember correctly, yung ini-interview ni Benny Hinn ang nagsabi. Pag hindi daw tayo nanalangin, walang kayang gawin ng Diyos. Ano yun? Tayo ang boss? He is our Maker. He is our Lord, Creator and Savior. Therefore, we are His servants. We are His creatures. We are His redeemed people. Pagmamay-ari tayo ng Panginoon. So pagdating sa pananalangin, kaya hindi necessary, pero maaaring makatulong para mapaalalahanan tayo na madalas sa pananalangin, anong forma ang ginagawa ng marami? Lumuluhod. Yumuyukod. Bakit? Ang mga tao noon, kapag humaharap sa hari, nakaganyan ba? Pugot ang ulo mo nun. Pag haharap ka sa hari, yumuyukod ka. Umaasa ka lang sa hari. Hindi ka nakatingin sa sarili mo. Alam mong you're at the mercy of the king. So in a sense, I'm not saying na mas katanggap-tanggap sa Diyos kapag nakaluhod. Huwag natin sanang isipin yun. Okay? Mahirap gawin yun pag nagda-drive. Lalo na huwag kang pipikit. Pero it may help you na ilalagay mo yung sarili mo sa forma, yung katawan mo ilalagay mo sa forma ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at pagkilala kung sino siya. Helps us recognize our place. John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Why? For without me, ye can do nothing. Wala tayong kayang gawin, hiwalay sa Panginoon. Ano ang mga types ng prayers na ginagawa natin? Again, maraming variety ng prayers na ginagawa, at particularly ang focus natin ay dito sa ating gawain ng pagsamba. We will focus on the prayers we regularly do in our, particularly localized itong lesson natin. Kung di nagkakamali doon sa isang nabasa kong article, depende sa mga from between 5 to 8 different prayers ang ginagawa within the worship service. So nilocalize natin dito sa JCBC. Ano yung mga ginagawa natin? Reminder, prayer should be prayer and not preaching or parinig portion.
If you can't say amen, you ought to say ouch. Sabi nga ni Body Mako. Dahil may mga pagkakataon ng panalangin na hindi nagiging panalangin, nagiging parinig. Lord, yung mga chismoso, nagkakalat na hindi totoo, na marami po dyan. Hindi ka nakikipag-usap sa Diyos, nagpaparinig ka. And nakahandle na ako ng situation ng mag-asawa ay nag-away dahil si Mister ay nagparinig. Hindi siya nanalangin sa Diyos, nagparinig siya sa panalangin. Away ang nangyari. So let us be careful. And also, when we stand behind this pulpit and we lead the prayer, isa sa conscious na dapat ilagay ng mananalangin ay we will be praying and you will be leading people to pray to God. Sana hindi ito maging extension ng preaching. At minsan may mga pastor na nag-preach ng 40 minutes pero actually 50 minutes kasi yung closing prayer niya, in-extend niya ng another 10 minutes yung preaching. So again, kailangan lang nating bantayan. Note, there are no specific command in the Bible about the number and kinds of prayer that should be done in the worship of the church. So muli, we need to exercise love, wisdom, discernment, and graciousness sa bagay ho na ito. Makapunta kayo sa ibang church, maaaring 3 times lang sila nagpe-pray. Minsan 2 times lang. Meron naman, maaaring 8 times silang nagpe-pray. Hindi natin alam. So, there should be love, wisdom, discernment, and graciousness. Walang specific yung command pagdating dito, pero ang nakikita natin sa Bible ay laging bahagi ng pagsamba sa Diyos ang pananalangin. So what are the prayers that we do here at the JCBC? Una, prayer of invocation, or pwede natin tawagin na opening prayer. A brief prayer near the opening of worship or at the opening of worship in which the congregation calls on God to be present and give blessings while we worship. Paghingi ng biyaya ng Diyos, gabay ng Panginoon. Muli, hindi natin ito magagawa sa ating sariling lakas. Kailangan natin ang tulong, ang gabay ng Panginoon pagdating ho sa ating pagsamba. Next, operatory prayer. Ito yung prayer na pagdating nakafocus specifically, pagdating sa ating gawain ng pagkakaloob. Yung mayroong mga churches ginagawa to before or after. Mga kapatid, may mga kultura na ang pananalangin sa pagkain, bago kumain at pagkatapos kumain. Meron naman pagkatapos kumain, tsaka sila nagpe-pray. Tayong mga Pilipino, nasanay, kadalasan hindi lahat, bago kumain, tsaka tayo nagpe-pray. Again, walang particular na thou shalt pray after eating, or thou shalt pray before or after eating. Wala. Thou shalt pray before or after offering. Wala rin naman. Walang particular. Nevertheless, ito ay panalangin na na-concentrate at hinihingi ang Diyos na magpala doon sa mga ipagkakaloob at ito'y gamitin niya para makasuporta ng maayos sa mga gawain at maluwalhati ang kanyang pangalan. So doon magpo-focus. Letter C, prayer for illumination. Hindi elimination, illumination. Illumination, delikado yun. Illumination, pag-i-illumine, pagbibigay liwanag. Okay? Ito yung panalangin na ginagawa madalas bago or before or nasa early part ng preaching. Hihingi ng tulong, pagtuturo at gabayan ng Panginoon sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Naggabayan ng ating mga puso't isipan na tumanggap ng mga katotohanan ng Panginoon. Thirdly, prayer application. At dito sa ating church, ang nangyayari, yung prayer ng application ay nagiging closing prayer na rin natin. Okay? A prayer after the sermon in which we may give thanks to God for the truths of His Word and that we have heard, and for His blessing as we attempt to respond to it and obey it in our living. So again, nawa tayo ay napaalalahanan pagdating sa pananalangin, particularly as we do our corporate worship. It's a corporate prayer. Kung meron akong gusto nating matandaan, mga kapatid, ngayong umaga, huwag nating hayaan na hindi tayo kasama. Meron man tumayo, o sino man tumayo, para mag-lead ng panalangin. Hopefully, hindi, kaya iwasan hanggat maaari. Iwasan hanggat maaari. Tumayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin. Okay, time na para lumabas. Time na para gawin ng nakapikit na sila, time na para mag-check ng cellphone. Again, you're not joining yourself sa pananalangin, which is part of our worship.
With that, meron ba may tanong? Burgess na. Good morning po. Morning po. We miss you po. Ang question ko po ay, let's say, sa mga panahon po na magkakasala ang isang Kristyano, and immediately right after yung kasalanan, syempre gusto niyo mag-pray, and nag-apologize sa Panginoon, pero nandun pa rin yung guilt feeling. Yung kasunod na prayer is thanksgiving and supplication. Is it acceptable ba sa Diyos kahit na nandun ka sa time na guilty ka pa rin sa sin, nandun pa rin yung parang gusto mong lumayo na sa Panginoon, pero you want to pray, may mga bagay kang gustong hihingi ng tawad, pero yung supplication pa ng Panginoon ay hinihingi mo for sa your days. Acceptable pa rin ba yung prayer niya kung bakit ko naman sabihin natin yun? May hindi feeling pa pero apologize ka, yung something. Okay, thank you very much. A very practical question, more on sa ating mga private moments of prayer, not sa ating corporate, but maaari may kinalaman din. For example, bago ka pumunta sa church, nasigawan mo yung misis mo ng hindi tama o may nagawa ka na hindi maayos. So again, basta pagdating mo sa church ay hindi tama. So you will now come to God in prayer. It may be sa corporate worship, but more on po sa ating private na pananalangin. If I understand the question correctly, mayroong guilt feeling. Again, ang assumption ay meron kang nagawang kasalanan, aminado ka. Kaya nga napakahalaga ng paghingi ng tawad sa Panginoon pagdating sa ating ating mga buhay sa harapan ng Diyos. At muli, hindi natin ini-inform ang Diyos sa hindi niya alam. Bago natin ito i-confess, alam na ng Panginoon. Nevertheless, ang punto ito, siguro doon ako mag-iingat, ang emphasis ng Scripture is not how we feel, but what we know. Ang ilang ulit na nabanggit doon sa question, Brother Jusnel, ay may guilt feeling. And that is in a sense, kailangan mong i-identify kung saan nanggagaling. Ikaw ba ay umaasa o nakatingin doon sa mawala muna yung guilt feeling, o ikaw ba ay tumitingin kay Kristo na sa pamamagitan niya ay may kapatawaran at magpapahinga ka doon? Siguro gamitin ko lang ho bilang halimbawa. Dati akala ko pag may luha, mas epektibo ang pananalangin. So I trained myself na pag mananalangin, personally, pipilitin ko yung sarili ko, though hindi ko ginagamit yung salitang yun, pero i-induce ko yung sarili kong maiyak. Kailangan ko yung damdamin na yon. Hanggang sa pinarealize sa akin ng Panginoon, para ako sinampal sa mukha, teka muna, paano ba magiging katanggap-tanggap yung pananalangin mo? Sa pamamagitan ba ng luha mo o sa pamamagitan ng anak ko? So, I would apply that doon sa situation na yon. So, yes, maaaring may guilt feeling. At kung nahandoon yun, hingin mo ang tulong ng Diyos na tumingin kay Kristo. At doon tayo magkakaroon ng kapahingahan. At sa pamamagitan pa rin ni Kristo tayo ay makakalapit sa Kanya. And yes, makakahingi. And ito pa rin isang iniisip kong sabihin kanina. And there may be times na kailangan mong i-spend yung buong pananalangin sa paghingi ng tawad. Hindi kayo hihingi, Lord, hindi ako narito para humingi, narito ako para humingi ng tawad. Wala ko ibang kailangan, kundi ang kapatawaran mo. So there may be times na kailangan yung bagay na yun. I hope naging helpful. Dito ho sa harapan, Sister Marica. Yung question ko ba, paano po yung mga panalangin na parang pray, pero ito sa Lord, paano po yung mga panalangin na harap talaga po sa Panginoon
hindi na ipanalangin or hindi nagtapos sa in Jesus name. For example, ito po sa church, yung nag-likod, tapos yung panalangin ko yung kasabay, corporate praying, tapos yung kailangan talaga yung bata. Or in private, kailangan na interrupt, or meron mga accident, emergency nangyari. Hindi, yung prayer, hindi natatapos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nagiging katanggap po kayo. Okay, thank you very much. Again, a very practical question, and may panganib na when it comes to praying in Jesus' name, may panganib na mahulog tayo sa mysticism na parang itong again, parang magic word, so therefore hindi ko nabanggit, baka hindi na epektibo. Again, that ending in Jesus' name it's to encapsulate yung buong panalangin ay mapaalalahanan tayo, it is through Jesus. But hopefully, throughout the prayer, even sa simula pa lang ng prayer, engage na ang isip mo na ang paglapit mo sa Panginoon ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Okay? So, kahit na hindi lumabas sa iyong bibig na in Jesus' name. Okay? Though it's helpful na i-remind us na mapaalalahanan tayo, but in your mind and heart, you are praying and you are approaching the throne of grace through Christ. Tapos yun nga, naglikot yung bata, hindi mo natapos, kailangan mong ilabas. Though hindi ka nakaabot dun sa dulo na in Jesus' name, but you prayed in Jesus' name through Christ. So, as far as I understand Scripture, yun ay katanggap-tanggap sa Panginoon. But again, isang malaking tulong sa atin to end the prayer in Jesus' name. That's a reminder para sa atin na ito ay paglapit sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you very much po. Meron pa ho ba? Siguro dito ho muna kay Sister Nelia. Last na lang po yung dalawa and then yung nag-message po sa atin. May ito naman ako, Brother Paul, para sa prayer. Isa sa mahal ko sa buhay. Talagang makikita ko siya, prayer talaga, nag-pray siya lagi. Halos nandyan sa kanya ang types ng worship prayers na ginagawa niya. Pero actually, hindi siya nag-church. Siya ba ikatanggap-tanggap na Panginoon? Okay. Thank you very much po doon sa ano po na yan. Muli, nagpe-pray siya lagi-lagi. Ang assumption ho dyan ay Kristiyano. Okay? Ang pinag-uusapan natin, totoong Kristiyano. Hindi ko lang ma-sure kung ano, pero actually nakikita ko siya talaga. Okay. Na gagaling. Bakit ho mahalaga ho yun? Muli, ang atanging paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So kung ang isang tao ay hindi Kristiyano, kahit sa church pa siya nakatira, wala siyang paglapit sa Diyos. Wala. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo. Hindi uubra. So, now, dun sa tanong ho ni Sister Nelia, i-assume ko na lang ho na Kristiyano. I-assume natin na Kristiyano. Nagpe-pray siya lagi sa tahanan niya, and that's good. Tama, inutos ng Diyos yun. Pero hindi siya nag-church. And that's bad. Kasi inutos ng Diyos na huwag pabayaan ang pagtitipon. Okay? Now, may mga kasalanan sa Bible na ang sabi ng salita ng Diyos nagkakaroon ng epekto sa atin hong pananalangin. Kagaya ng sinabi sa 1 Peter chapter 3, husbands, dwell with your wives with all wisdom, and so on, because you're both heirs of eternal life, that your prayers may not be hindered. So, even the marital relationship or problems in marital relationship or unfaithfulness, when I'm using the word unfaithfulness, siguro hindi, iba ang connotation ng unfaithfulness, ungodliness in the marital relationship can affect our prayers. Sa Psalms, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, may mga pagkakataon that our disobedience sa ibang aspeto ay merong epekto at nagiging kahadlangan para sa ating pananalangin sa Panginoon. So, hindi pwedeng lisensya na, well, nagpe-pray naman ako sa bahay araw-araw, hindi nila ako sasama sa pagtitipon. Hindi ho. Okay? Now,
merong mga pagkakataon din tayo makikita sa Bible na yes, hindi perpekto. Hindi perpekto ang tao. Siguradong hindi perpekto, pero tumutugon pa rin naman ang Panginoon sa panalangin. Siya ay mahabagin. But it is not for us to assume. Ay hindi, basta okay lang, nagpe-pray naman ako. No. Hindi para sa atin ang maging asumero sa bagay ho na yon. Lalo na kung alam na natin na yung isang bagay ay kalooban ng Diyos o merong bagay na hindi tama na ginagawa natin, maaaring ito ay humahadlang sa pananalangin natin sa Panginoon. Okay? But I cannot, sa ngayon wala akong tungtungan para sabihin na lahat ng panalangin niya ay walang, I don't think so. Liba na lang kung hindi siya tunay na Kristiyano. Sister Amor? Ayun po yung mic. Hello, good morning po. As lang po kasi sa personal prayer ko, hindi ko pinupay ang aking bibig. Ibig sabihin, walang nakakarinig sa akin lang, yung sa mind ko lang, tsaka sa heart ko. Pero in last, meron namang in Jesus' name I pray. At kinikilala ko rin na sa Panginoon na wala akong magagawa kung hiwalay sa Kanya. Ang tanong ko kasi although sabi sa Bible na kailangan ibuka mo yung iyong bibig, silent nga akong mag-pray sa mind ko lang tsaka sa heart kasi ayokong may makarinig na ibang tao. Personal prayer, Brother Paul, hindi yung sa devotion. Hindi sa corporate. Katanggap-tanggap ba yun na sa mind mo lang tsaka sa heart mo? Opo, as long as tama ang confidence natin if we ask anything according to His will. He heareth us. Merong mga, hindi ko maalala kung sino, pero may awitin, ang sabi, tears are a language God understands. Kahit walang lumalabas sa bibig, umiiyak ka lang. Alam ng Panginoon, dinig ng Panginoon. Now, yes, may tulong yung ating binabanggit. Okay? Naririnig natin mismo. Napapaalalahanan tayo mismo. So may mga pagkakataon na kailangan, maganda na lumalabas sa ating bibig. Then maaari may mga time din na kailangan na ang ating prayer ay sa ating sarili. For example, nasa jeep ka, na traffic ka, anong gagawin mo? It may be a good time for a personal unpronounced, hindi binibigkas na panalangin. But as long as nandun yung tamang puso, nandun yung pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo, kalooban ng Panginoon, ito ay dinirinig ng Panginoon. Ano po? Thank you very much. Dako ho tayo sa nagtanong po si Brother Boy, sabi, kung mag-isa lang sa online worship, wala ang presensya ng Diyos. Tama ba? Kasi 2 or 3 gathered together in my name, ang sabi ng verse, ganun kaya yun. No po. We must distinguish, kaya sana ho napapansin niyo yung ginagamit ko, may special na presensya. Kasi naman, God is omnipresent. Kahit walang tao doon, nandun ng Diyos. God is in every place, anywhere, 100% of the time, in His 100% capacity. Hindi konting porsyento lang ang nilalagay ng Diyos sa isang lugar. God is omnipresent. So, He is everywhere, kahit sa pagtitipon ng mga hindi Kristiyano, nahandun pa rin ang Panginoon. So may quote and unquote, presensya ang Diyos in that aspect. Sana nakuha nyo. May presensya din naman ang Panginoon sa mga individual na Kristiyano. 1 Corinthians chapter 6, for we are the temple of God. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. So wherever you are, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kahit nag-iisa ka, ay nahandun ang may espesyal na presensya ang Panginoon na wala sa mga hindi mananampalataya. Now, ang tinutukoy ho natin pagdating sa gathered church, 1 Corinthians chapter 3, ang sabi ni Pablo, ye, the church as a whole, are the temple of God. Okay? At ang ating Panginoong Sukristo, yung kinote na verse ko dito, 2 or 3 gathered together, there I am in the midst of them. So, hindi ibig sabihin na may presensya ang Diyos in that sense kahit mag-isa ka. Pero may presensya, may special na presensya ang Diyos na hindi na-avail kapag hindi mo i-join ng iyong sarili ng mga kasama ng mga kapwa. Kaya we cannot
disregard. We should not disregard. Or maliitin or ituring na isang bagay na pwedeng wala ang pagtitipon na pagsamba. So to answer, distinguish lang natin yung mga bagay ho na iyon. Number next, ang worship na hindi baptized in water, okay lang ba din po yun? Siguro mag-effect ho doon sa kadalong question ni Sister Nelia. Ang question is, bakit hindi pa siya baptized? Kung tunay siyang mananampalataya, siya'y sumasamba sa Panginoon, that's well and good. Ang question is, bakit hindi pa siya baptized? Kung ito'y nanggagaling sa isang rebelding puso, alam niyang kailangan, alam niyang dapat, alam niyang kalooban ng Diyos, pero ayaw niya, meron tong epekto sa kanyang pananalangin, meron tong epekto sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Okay? Hopefully, hindi ito nanggagaling sa maaaring ang katotohanan, baka hindi pa siya tunay na mananampalataya. Ano po? Number next, ang worship ng pastor na knowingly ay mali ang aral. Okay. Again, hindi pa rin okay. Lahat tayo ay dumating sa church na hindi 100% na okay. Ako ho ba? Now, meron lang mga bagay na talagang tinukoy sa salita ng Diyos na nakakaapekto as we have studied o na-answer yung pagdating sa pananalangin. At ganoon din, pagdating sa ating pagsamba sa Panginoon na ultimately, nagre-regard sa ating pagsamba as Jesus Christ said, in vain do they worship me. Dahil meron silang ginagawa na, gagamitin ko rin yung text na yon, teaching for doctrines the commandments of men. So kung nagtuturo sila ng mali, yung kanilang pagsamba, meron itong epekto sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Number next, okay. So meron na ho tayo mga bagong online watchers. So muli ho, welcome po sa bawat isa, maging sa mga kasama natin online. Kung kayo ho ay first time, we are very, very glad na kasama namin kayo ngayon. So lumagpas ho tayo, magkaroon lang tayo ng 10-minute break. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat na pwede kaming lumapit sa iyo. At muli aming dinedeklara na ang aming paglapit ay sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat na siya ay namatay sa krus para bayaran ng aming mga kasalanan. Salamat siya ay nabuhay muli at ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. And Lord, as we study your word, tulungan mo kami na i-apply ang mga ito, lalo na ho, Panginoon, sa aming sama-samang pagsamba, na kami nga, Panginoon, sa aming pananalangin, and not just in our corporate worship, maging sa aming mga personal na pananalangin, ay maisentro namin ito sa pagbibigay kaluwalhatian sa pangalan mo. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo na mamagitan para sa amin. Salamat na pwede kaming lumapit sa iyo sa pamamagitan niya. At salamat, O Diyos, na meron kaming kumpiyansa na kung kami humihiling sang-ayon sa iyong kalooban, ay dinirinig mo kami. Pagpalain mo mga katotohanan mong ito na amin na pag-aralan, ingatan mo kami sa aming pagpapatuloy, lalo na sa aming gawain ng pagsamba maya-maya, maging ang aming time ng fellowship, maging ang pagsasalo-saluhang mga bihaya, nawa, Panginoon, pagpalain mo para sa aming katawan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. 10:15, balik ko tayo in time para ho sa ating worship service. God bless po.